Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay tungkol sa salitang kingly mission ni Kristo at ano ang implikasyon nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa mga hindi gaanong sanay sa salitang ito, nasa sa isip natin ang hari. Ang hari kaagad noong unang panahon, ayaw ko may hari pa ngayon, mga presidente na ngayon Ang hari, ang mga utos nila ay hindi nababali. So parang ganun ang mga termino. Yung king, mga matataas na tao yan, no? Pero binago ni Kristo ang kanyang pagka-hari sa pamamagitan ng baliktad, no? Hindi lang nag-uutos kundi servant leader. Ang terminong ito ay palaging hindi nagkakaintindihan ang sinasabi at sinasagawa, dahil ang kingly formation ay napakahalaga sa ating buhay. Ang kingly formation ay isang servant leader. Makikita natin ito sa paglilingkod ni Kristo, lalong-lalo na sa mga higit na nangangailangan, sa mga taong bulag, mga may sakit, mga pipi, no? At nagkakaroon ng pagbabago sa kanila. So ito ay isang uri ng paglilingkod na hindi lang nag-uutos kundi servant leadership. Paano ang implikasyon nito sa ating pang-araw-araw na buhay? So tinatawag tayo ng simbahan dahil sabi ko nga na ang tatlong misyong ito ay natatanggap natin sa binyag. So ang binyag, nagkakaroon tayo ng kaugnayan sa misyon ni Kristo dahil tayo ay miyembro ng isang simbahan. Ang tawag nga dito ni Dr. Judy Mesa ay isang samahan. Kapag ikaw ay miyembro ng samahan, may mga alituntunin at gampanin ka na dapat ay nasusunod. Pero sa isang paglilingkod, ang paglilingkod ni Kristo bilang hari ay isang lingkod na nagsisilbi. Yung isang hindi ko nga malilimutan dito tuwing Holy Thursday, yung paghuhugas ng paa. Ito yung napakatingkad na simbolo ng paglilingkod, no? Paano ito? So ibinaba ni Jesus ang kanyang sarili. Siya ang nagpunas ng paa ng mga apostol. Ito ay simbolo ng paglilingkod, pagpapakababa at serbisyo sa kanyang mga kasamahan. Hindi lamang pinupunasan, kundi hinahalikan pa. So ang kingly ministry ay pwede nating maisagawa sa loob ng pamilya.
kung paano tayo naglilingkod, hindi lamang nag-uutos, kundi naglilingkod sa ating mga anak bilang pastol o servant leader. Siyempre mga leader din tayo ng ating pamilya, pero yung merong halo na pag-ibig, no? Dahil mahirap kung ikaw ay naglilingkod lang na hindi mula sa puso. Kaya napakahalaga nung ang paglilingkod natin sa ating pamilya, kahit tayo'y nahihirapan, ay mula sa pag-ibig at mula sa pagmamahal natin sa miyembro ng ating pamilya, no? Kuminsan nga mga simple lang na paghuhugas ng pinggan, no? Kapag marami, medyo nakakainis. Paglalaba, no? Paglilinis ng bahay, no? Bakit natin ito ginagawa? Ginagawa natin ito dahil ito ay isang uri ng paglilingkod natin sa ating mga kasamahan at miyembro ng pamilya. Ganun din sa paglilingkod rin ang gawain ng nagkakaintindihan kayong mag-aasawa at miyembro ng pamilya. Paglilingkod na mayroong pagmamahal. Ito rin ang nais kong ibahagi na madaling sabihin ang katagang paglilingkod, no? Sa aking karanasan, naging siguro sobra na ng edad ko, kalahati nito ay nauwi na sa paglilingkod sa komunidad. Kaya para sa akin, gusto ko namang bigyan pansin ang paglilingkod sa pamilya. Papaano ko isasabuhay ang isang paglilingkod na nagpapahalaga sa pagmamahal at mayroong pagpapahalaga sa salita ng Diyos at pagpapahalaga sa mga kasamahan. Kaya ang buhay ng misyong ito natin na tinanggap natin sa binyag ay hindi lang gawain ng mga matataas, kundi gawain natin sa ating pang-araw-araw na buhay na paglilingkod na may puso at may damdamin. So ito po muna si Kuya Nanding, at sana ay nakapulot tayo ng kaunting aral at maisabuhay din natin ang gampanin natin bilang kaisa ng misyon ni Kristo. So maraming salamat po at maginhawang paglilingkod.